Magandang gabi, magandang umaga, at magandang hapon na rin sa mga nakikinig. Ako po ay si Lestat at ito ay isa sa mga aking nalamang kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa isang lalaki at isang babae na nagtaanan. Napadpad sa isang lugar na kung tawagin ay Santa Filomena. Napagdesisyonan ng mag-asawa na magkaroon ng sariling pamumuhay. Kaya napagdesisyonan nila na doon na lang manirahan sa kung saan payak ang pamumuhay. Agad naman silang nakahanap ng kanilang matitirhan. At dito sa lokasyon na to, konti pa lamang ang mga bahay-bahay. Sa simula, wala silang kaproblema, tahimik at payapa. Ngunit pagkalipas ng isang linggo, dito na nagsimula ang kanilang kalbaryo. Araw ng Biyernes, napag-usapan ng mag-asawa na pumunta sa merkado para bumili ng kanilang pagkain at pangangailangan sa araw-araw. Siguro mga tansya ko, mga 1 oras ang babayahihin pag naglalakad. Nang dumating na sila sa palengke, pansin nila na para bang nakatitig sa kanila ang lahat ng mga tao doon, na para bang naninibago sa kanilang mga mukha. Pero patuloy pa rin ang pamimili ng mag-asawa nang biglang may lumapit sa kanilang matandang babae. Tansya ko yung babae siguro mga 60 anyos. Saka bigla itong nagtanong sa mag-asawa. Tinanong ng matanda kung tagasan ba sila. Di naman nagatubiling sumagot yung mag-asawa kasi parang normal lang naman, kabago-bago pa lang kasi sila sa isang lugar na yon. Kaya agad naman itong sumagot na dun lang, malapit lang, mga 1 oras lang yung lalakarin. Pero nagtinginan lamang yung mag-asawa kasi pagkatapos nilang nasagot yung matanda ay wala itong kahit isang imik, bagkos nakangiti lamang ito na para bang may tinatago. Kaya binaliwala na lang ng mag-asawa at saka patuloy sa pamimili ng kanilang mga pangangailangan. Inabot ng 3:00 ng hapon, papauwi na yung mag-asawa. At habang naglalakad silang dalawa, hindi maalis sa kanilang isipan yung nangyari kanina sa palengke tungkol sa isang matandang babae. Di naman kasi normal pag sinagot ka at ngumiti ka lang bigla. Nung nakarating na sila sa kanilang bahay, agad nilang inayos at niligpit ang kanilang mga dala. Mga 5:30 na siguro ng hapon na nagsimula silang magluto ng kanilang hapunan. At habang nagluluto yung asawa, ang lalaki naman ay nandun sa kanilang bintana at naninigarilyo.
nang biglang may dumaan na isang matandang babae. Nabigla yung lalaki kasi sa pagkakatanda niya, nakita na niya yung mukha ng isang babae at sa pagkakatanda niya, ito yung babaeng nakita nila at nakausap sa palengke. Dumaan yung matandang babae pero parang pasilip na nagkatinginan sa kanilang bahay. Kaya lumapit yung lalaki sa kanyang asawa at sinabi niya na nakita niya yung isang matandang babae na nakita nila sa palengke. Agad naman itong tinanong ng kanyang asawang babae na kung bakit nandyan yung babae. Malayong nilakad natin, di ba? Sabi ng babae. Paano siya nakasunod? Alam ba niya dito yung lugar? Alam ba niya kung saan tayo nakatira? Kaya napag-isipan ng mag-asawa na lumabas at para sana tanungin kung ano talaga ang pakay ng matandang babae. Pero pagkalabas nila sa kanilang bahay, wala na silang makitang matandang babae. Mga 7:00 na ng gabi nang matapos kumain yung mag-asawa ng kanilang hapunan at magpapahinga na sana sila nang biglang may kumatok. Gulat na gulat silang dalawa kasi sa lugar na yon parang malayo yung bahay sa isa't isa. At wala namang mga ilaw sa labas. Kaya di sila makapaniwala na sa mga ganong oras meron pang bibisita sa kanila. Pero matapang yung lalaki, kaya bigla itong tumayo at pumunta palapit sa pinto. Nung nasa harap na siya ng pinto, nag-aatubiling magtanong yung lalaki. Nung biglang kumatok ulit. Katok na parang nagmamadali. At para bang may emerhensya. Ilang segundo pa. May isang tinig ng matandang babae ang kanyang narinig at nagtatanong sa kanila. Nagtatanong yung matandang babae kung pwede makapasok sa kanilang bahay. Bubuksan na sana ng lalaki yung pintuan nang biglang hinawakan ng asawa niyang babae yung kanyang kamay. Sabay pigil na wag lang bubuksan. Ano-ano pa'y kumalabog bigla ang kanilang pintuan na para bang sinuntok. Kaya nagalit yung lalaki at dali-dali itong kinuha yung kanyang armas. Nung dangawin na ng lalaki yung tao sa labas para sana kumprontahin, wala na siyang makita. Naramdaman niya na lang na merong hanging malakas na dumapi sa kanyang mga mukha. Kaya sabay sabi ng lalaki sa kung anumang nilalang ang nandun sa kanilang lugar, ay wag mo akong subukan. Baka hindi mo kayang ang gagawin ko sa iyo. Bumalik sa higaan yung mag-asawa at sa gabing yun, wala namang nangyari. Kinaumagahan, yung lalaki
pumunta sa isang bahay, sa bahay ng isang kapitan sa barangay din na yun, na para sanang i-report kung ano ang nangyari sa kanilang bahay kagabi. Nung nag-uusap na yung lalaki at yung kapitan, ramdam ng lalaki na para bang hindi naniniwala yung kapitan sa kanyang pinagsasabi, at para bang pilit itong pinagtatakpan kung anumang nilalang ang kanilang nakasalimuha nung gabing yon. Kaya naisip nitong umalis na lang. Sa kanyang pag-alis, sa kanyang likuran ay parang halatang halata na ang kapitan ay nakatitig sa kanya. Nakatitig sa kanya na para bang ngumingiti at para bang galak na galak. Pero binaliwala ito ng lalaki, bagkus dumiretso ito sa kanilang bahay. Nung dumating na ang lalaki sa kanilang bahay, nandun sa kanilang silid ng kanyang asawa. At doon sinabi niya sa kanyang asawa yung pag-uusap nila ng kapitan. At hindi siya kumbinsido sa kung anumang sinabi ng kapitan. Kaya sinabi niya sa kanyang asawa na humanda ka. Anumang oras ngayon, maghanda tayo. Kailangan nating iligpit yung mga gamit natin. Kailangan nating umalis. Nagtaka yung babae sa tono ng pananalita ng kanyang asawa. Pero di na niyang magawa magtanong, kundi niligpit niya na lang yung kanilang mga gamit. Papaalis na sana sila ang dalawa, siguro mga alas 5 ng hapon, nang biglang may nakita silang 5 lalaki na nakabantay sa labas ng kanilang gate. Agad itong tinanong ng babae kung ano bang pakay nila, pero di sila sumasagot, bagkus nakatingin lamang sa kanila at para bang galit na galit. Kaya binunot ng lalaki yung kanyang baril. Sabay sabi na kung ayaw mo kaming paalisin dito, magkakasubukan tayo. Pero hindi sila natakot, bagkus lumalakad sila papalapit sa mag-asawa. Kaya sinabihan ng lalaki ang kanyang asawa na pumasok ka, bumalik sa bahay at kunin mo yung buntot ng pagi. Kaya nang nakuha na ng asawa yung buntot pagi, agad naman itong binigay sa kanyang asawa. Nung nakita ng 5 lalaki na hawak ng asawa ang buntot pagi, ay para bang natakot sila. At di nila akalain na may buntot pagi palang dala ang kanyang asawa. Kaya biglang umatras yung 5 lalaki at nagmamadaling umalis sa kanilang lugar. Nung wala na yung 5 lalaki, nagpatuloy sa paglalakad yung mag-asawa para makaalis sa Santa Filomena. At sa wakas, nakarating din sila sa kabilang baryo. At nang doon na sila, agad silang naghanap ng papahingahan. At nakwento nga nila yung nangyari sa isang nagbabantay sa apartment na kanilang natutuluyan.
nabigla yung lalaki nagbabantay ng apartment. Kasi raw, bakit daw sila pumunta sa lugar na yon? At buti raw, nakaligtas sila at nakaalis silang buhay. Kaya tinanong ng mag-asawa kung bakit. Kasi raw, yung lugar na yon na kung tawagin ay Santa Filomena ay pugad ng mga aswang. Dito na po muna magtatapos yung maikling kwento ko. Sana po nagustuhan po ninyo. Pagpasensya nyo na po yung pagkautal-utal ng pagsasalita ko. Pero I'll make sure next time na aayusin ko. Gusto ko na rin sanang i-shout out yung mga comments and nag-like sa page and as well as nag-share sa page na to, lalong-lalo na sa mga video na to. So to start with, I would like to shout out Sherin Sarmento, Tugigaraw, Robert Nicolay, Pasig, Sandra Angeles, Davao, Miko Reyes, Surigao, Insoy Erinaya from Iloilo, Lani Dayan all the way from Singapore, Sunny Dominguez from Marikina, Joseph Alarcon, Maynila, si Bing Aysaya ng Olongapo, at saka si Cheryl Yap, Olongapo City din. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa bagong page na to. At sana ay magustuhan po ninyo. Just don't forget to share this and we'll be making new stories and videos for you. Salamat po at ingat po tayo lagi. Magandang gabi.
nang biglang may nakita silang 5 lalaki na nakabantay sa labas ng kanilang gate. Agad itong tinanong ng babae kung ano bang pake nila, pero di sila sumasagot, bagkus nakatingin lamang sa kanila at para bang galit na galit. Kaya binunot ng lalaki yung kanyang baril. Sabay sabi na kung ayaw mo kaming paalisin dito, magkakasubukan tayo. Pero hindi sila natakot, bagkus lumalakad sila papalapit sa mag-asawa. Kaya sinabihan ng lalaki ang kanyang asawa na pumasok ka, bumalik sa bahay at kunin mo yung buntot ng pagi. Kaya nang nakuha na ng asawa yung buntot pagi, agad naman itong binigay sa kanyang asawa. Nung nakita ng 5 lalaki na hawak ng asawa ang buntot pagi, ay para bang natakot sila. At di nila akalain na may buntot pagi palang dala ang kanyang asawa. Kaya biglang umatras yung 5 lalaki at nagmamadaling umalis sa kanilang lugar. Nung wala na yung 5 lalaki, nagpatuloy sa paglalakad yung mag-asawa para makaalis sa Santa Filomena. At sa wakas, nakarating din sila sa kabilang baryo. At nang doon na sila, agad silang naghanap ng papahingahan. At nakwento nga nila yung nangyari sa isang nagbabantay sa apartment na kanilang natutuluyan. Nabigla yung lalaki nagbabantay ng apartment kasi raw bakit daw sila pumunta sa lugar na yon, at buti raw nakaligtas sila at nakaalis silang buhay. Kaya tinanong ng mag-asawa kung bakit, kasi raw yung lugar na yon na kung tawagin ay Santa Filomena ay pugad ng mga aswang. Dito na po muna magtatapos yung maikling kwento ko. Sana po nagustuhan po ninyo. Pagpasensya nyo na po yung pagkautal-utal ng pagsasalita ko. Pero I'll make sure next time na aayusin ko. Gusto ko na rin sanang i-shout out yung mga comments and nag-like sa page, and as well as nag-share sa page na to, lalong-lalo na sa mga video na to. So to start with, I would like to shout out Sherin Sarmento, Tugigaraw, Robert Nicolay, Pasig, Sandra Angeles, Davao, Miko Reyes, Surigao, Insoy Irinaya from Iloilo, Lani Dayan all the way from Singapore, Sunny Dominguez from Marikina, Joseph Alarcon, Maynila, si Bing Aysaya ng Olongapo, at saka si Cheryl Yap, Olongapo City din. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa bagong page na to. At sana ay magustuhan po ninyo. Just don't forget to share this, and we'll be making new stories and videos for you. Salamat po at ingat po tayo lagi. Magandang gabi.